Ako si Marcela, isang estudyante ng medisina noong taong 2011. Hindi ako taga rito. Ako'y lumaki sa Maynila. Ngunit dahil sa kursong pinili ko, napadpad ako sa bayan ng San Vicente sa lalawigan ng Ilocos Sur. Malayo ito sa kabisera, tahimik at puno na nuntiang bundok. May ospital at isang maliit na paaralang medikal kung saan ako naka-enroll at may paupahang bahay malapit sa barangay poblasyon kung saan ako tumuloy. Ang bahay na tinirahan ko ay isang lumang estruktura na may kahoy na sahig at may mahabang pasilyo. Hindi ito isang modernong bahay. Isa itong tirahan na tila nakalimutang ayusin ng panahon. Ayon sa may-ari, matagal na raw itong pinapaupa sa mga estudyante, pero walang matagal na tumitira doon. Hindi ko ito pinansin noon. Ang mas mura, mas mainam. Ang schedule ko sa araw-araw ay halos pare-pareho. Gigising ng alas 6, papasok sa klase mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kakain, maliligo, at matutulog. Ngunit ang gabi, ang tunay kong sandali. Sa katahimikan ng gabi, ako nag-aaral. Alauna ng madaling araw hanggang pagsikat ng araw. Doon ako bumabawi sa review. Isang gabi, habang ako'y nakaupo mag-isa sa lumang lamesang kahoy sa aking kwarto at abala akong nagbabasa, alas 4 ng madaling araw noon. Ang lamig ng San Vicente ay talaga namang kakaiba. Para bang may kasamang kirot ang hangin. Sa tapat ko, nakabukas ang maliit na bintana kung saan bumubulong ang hangin ng hilaga. Nakaramdam ako ng pagkaantok at naisipan kong ipikit muna ang aking mga mata ng ilang minuto para makaidlip. Ngunit sa pagitan ng tulog at gising, may marahang tumapik sa aking balikat. Hindi ito hangin. Hindi rin guni-guni. Marahan, panatag, parang isang batang gustong magpatawag ng pansin. Dahan-dahan akong dumilat, pilit na nilalabanan ng biglang pagkabog ng aking dibdib. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko siya. Isang batang babae, marahil mga 8 o 9 na taong gulang, nakasuot ng kupas na pantalon at lumang blouse na may asul at puting guhit. Ngunit ang pinaka-nakakapanindig balahibo, wala siyang mukha. Wala. Isang makinis, maputlang balat lang ang naroon. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Tinitigan niya ako. Hindi siya gumagalaw, ngunit alam kong alam niya na nakikita ko siya. Mga ilang segundo siyang nakatayo roon, at pagkatapos, bigla na lamang nawala. Hindi ito parang multo sa pelikula na unti-unting naglaho. Tila kinain na lang siya bigla ng hangin. Narinig kong patak ng tubig mula sa gripo sa banyo. Biglang uminit ang paligid. Isang init na nakakasulasok, kahit napakalamig naman talaga ng panahon. Ngunit itong kakaiba, hindi ako nakaramdam ng takot. Para bang biniluto na kung anong kapayapaan ang aking katawan. Binaliwala ko na lamang ito at pinagpatuloy ko ang aking pagbabasa. Sa hindi ko may paliwanag na paraan, tila mas naging malinaw pa ang aking naiintindihan mula sa aking binabasa. Ilang linggong lumipas bago ko nabanggit sa aking kaklase ang mga nangyari. Doon ko nalaman na matagal ng kwento-kwento tungkol dun sa bahay. May bata raw na anak ang isang nurse na dating nakatira roon. Pero ito'y naaksidente at namatay sa hagdanan noong dekada 90. Hindi raw matanggap ng ina ang kanyang pagkamatay, kaya't ilang taon din siyang nanirahan mag-isa doon sa bahay. Hanggang sa isang araw, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa mismong silid na inuupahan ko ngayon. Walang sino man naglalakas loob na manirahan doon ng higit sa ilang buwan. Ilang gabi pagkatapos ng unang pagpapakita, may bago akong naramdaman. Tuwing mag-aaral ako ng madaling araw, naroon siya. Hindi naman talaga nagpaparamdam, pero naralam ako. Ang temperatura ay palaging nagbabago kapag malapit siya.
Minsan, parinig ko ang mahinang yabag ng paa sa sahig o pagkilos ng upuan sa kabilang sulok ng kwarto. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa panginginig sa lamig. Ngunit hindi yun ang kinabigla ko. Sa paanan ng kama, may nakaupo. Ang batang babae. Nakaharap siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Ngunit sa isip ko, may bumubulong. Asahin mo, huwag kang tumigil. Paulit-ulit. Paulit-ulit lang. Hanggang sa mapalitan akong bumangon at muling magbasa. Kinabukasan, lumipat na ako ng tinutuluyan. Hindi na ako babalik. Pero hanggang ngayon, tuwing alas 4 na ng madaling araw, nagigising pa rin ako paminsan-minsan. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may nakaupo sa paanan ng kama ko. Tahimik at naghihintay. At minsan, sa gilid ng aking mga mata, may aninong nakatayo, nakasuot ng kupas na pantalon at blouse na may asul at puting guhit. Wala pa rin siyang mukha. Hindi lahat ng multo ay nakakatakot. Ang iba, nagbabantay lang. Sa tahimik na bayan ng Gintubhan, sa lalawigan ng Capiz, kami ay pansamantalang nilagak ng kumpanya na aming pinaglilingkuran. Dahil sa pandemya, minabuti ng aming employer na ilipat kami sa isang lumang apartment upang hindi kami malayo sa trabaho at maiwasan ng mga abala sa biyahe. Ang apartment na ito ay matatagpuan sa tabing kalsada. Tila iniwan na ito ng panahon. Bitak-bitak ang mga pader, may amoy na halo-halong amag at lumang alikabok at ang kapaligiran ay tila bihira na lang madampian ng walis o panlinis. Sa ilalim ng gusali, meron isang basement parking na napakadilim at amoy mapanghi. Sa una, kung saan-saan lang ako nagpaparada, hanggang sasabihan ako ng gwardya na meron pala kaming itinilagang pwesto. Numero 26, malapit sa isang saradong bodega. Isang umaga, pagkagaling ko sa night shift, nagpasya akong hanapin ang tamang pwesto sa basement. Hindi ako gumamit ng elevator kaagad. Naglakad muna ako paikot-ikot sa ilalim ng gusali. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang na pag-echo ng sariling yabag ko ang aking naririnig. Matapos ang halos isang ikot, nakita ko rin sa wakas ang numero 26. Madilim ang kanto at may nakasinding ilaw na tila kumikindat-kindat pa. Walang ibang nakaparada doon. Nilapitan kong espasyo, ngunit may kakaibang lamig akong naramdaman sa aking batok. Para bang may malamig na hininga na dumaan. Hindi ko ito napinansin. Binaba ko na lamang ang aking gamit at umakyat ako sa aking apartment. Nag-shower, kumain ng kaunti, at agad na nahiga. Walang kakaiba sa pakiramdam ko noon. Normal lang, pagod at antok. Pero pagsapit ng hapon, ako'y nagising sa biglang paghapdi at pagkirot ng aking dibdib. Nang tingnan ko sa salamin, may 3 kalmot doon. Mga pulang marka na sariwa pa, tila bagong gasgas. Manipis ngunit malalim, para bang may matalas na kuko na dumaan. Nagtaka ako dahil hindi ko maalala na may nangyari. Hindi ko naman ugaling magkamot habang ako'y natutulog. Bukod pa roon, may iksi ang aking mga kuko. Habang iniisip ko ito, muling sumumpong ang kirot. Ngayon, sa kanang braso naman. Pagkatapos, sa aking kaliwang pisngi. Tapos sa hita. Pagharap ko sa salamin, may mga bagong gasgas na naman. At lahat, pawang magkakahaba, magkakapareho. Para bang sinadya. Para bang may hayop na may layunin. Nilapitan kong asawa ko na si Rosalina na nasa sala noon. Sinabi ko na baka ako lang ang nagkamot sa sarili ko habang natutulog. Napangiti lamang siya pero halatang kinakabahan.
Matagal-tagal na rin akong nakakaranas ng pagkabangungot o sleep paralysis simula nang tumira kami doon. 2 beses ko nang naranasan. Ang pakiramdam na pagkagising, ngunit hindi ako makagalaw at nang tila may nakadagan sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon, may aninong babae sa paanan ng kama ko. Sa pangalawa naman, may narinig akong garalgal na halakhak sa mismong tenga ko. Nagsimula akong magbantay. Tuwing gabi, pinapakinggan ko ang paligid. Isang gabi, habang papunta ako sa may banyo, napansin kong bukas ng bahagya ang pintuan ng apartment kahit sinigurado kong sinara ko ito ng mahigpit. At mula sa siwang ng pinto, may 2 mata akong naninag. Kulay dilaw, maningning, at walang pilik mata. Tumingin lang ito sa akin ng diretsyo, pagkatapos ay naglaho. Kinabukasan, ibinahagi ko na rin sa team leader namin ang mga nangyayari. Sa kabutihang palad, pumayag naman siyang palitan ng kwarto namin ng mas bagong unit habang naghihintay ng paglipat. Bago kami umalis, sinundan ko ang espasyo ng parking namin sa basement. Sa gilid ng parking spot 26, may isang sulok na puno ng lumang kahon at tela. Dito ko nakita ang luma at sirang altar na may basag na imahe ni San Miguel. At sa likod nito, isang upos na kandilang itim ang kulay. Nakaukay sa sahig ang mga salitang, "Huwag bumalik." Pagkalis namin sa gusaling yun, napansin kong unti-unting nawala ang mga gasgas sa aking balat. Wala na rin ako nararanasan na sleep paralysis. Hindi na rin ako ginigising ng misteryosong paghapdi ng kalmot sa aking balat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung ano bang aking naranasan. Ngunit sigurado ako, may hindi nakikitang nilalang sa ilalim ng gusaling iyon. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat aninong gumagalaw sa sulok ng aking mga mata, muli kong naalala ang lamig sa aking batok at ang hapdi na mga kalmot sa aking katawan. Kaya kung sakaling may mag-alok sa inyo ng tirahan sa bayan ng Gintuban, sa gusaling kulay abo na may basement parking, humingi kayo ng ibang opsyon. Dahil ang mga nilalang na nananahan doon, hindi nagpapakita ng awa. Nag-iiwan sila ng bakas. At sa oras na mamarkahang kanila, hindi ka na basta makakatakas. October 31, 2011. Madalas kami magkakaibigan noon na maglakad-lakad tuwing gabi kapag papalapit na ang undas. Para sa amin, parang isang tradisyon na iyon. Magkwentuhan ng mga kababalaghan, magtakutan sa madidilim na kalsada sa aming baryo sa Zambales. Sila Antonio, Isagani, Roberto, Teresita, at si Selena. Kami ang 5 inseparableng kaluluwa ng gabi. Sa grupo namin yun, si Selena ang pinaka nakakatakot kasama. Hindi dahil masama siya, kundi dahil may paningin daw siya. Madalas siyang laging natitigilan. O kaya naman, nagsasabing may sumusunod sa amin kahit wala namang kaming napapansin. Hindi lahat sa amin naniniwala, lalo na't nahuli namin minsan na nagsisinungaling siya tungkol sa isang lumulutang na babae. Mula noon, hindi na rin siya naging masyadong close sa aming grupo. Pero ng gabing yun, tila bumalik ang aming dating samahan. Nagkayayaan kami na tumambay sa luma at bakanting dote sa dulo ng barangay. Maliwanag ang buwan, ngunit alanganin ng ilaw sa mga poste. Kakaunti lamang ang gumagana. Ang paligid ay tahimik. Tanging huni lamang ng mga kuliglig at yabag ng ilang sasakyan na dumaraan ang tangi naming naririnig. Bandang 12:00 ng gabi, habang nakaupo kami sa isang sirang bangkito, nagsimula na ang takutan. Nagkwento si Isagani ng tungkol sa bangungot na may itim na nilalang na nakasakay sa kanyang dibdib. Sumabay naman si Roberto tungkol sa kwento niya sa isang albularyo na sinumpa. Tahimik lamang si Selena, pero kita sa mukha niya na merong bumabagabag sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang siyang nagsalita.
May bumulong. Napatigil kaming lahat. Napatingin kami lahat sa kanya at sa isa't isa. Agad kami nagdikit-dikit, paikot, halos dikit na dikit ng maming mga tuhod at balikat. Sabay nagtanong si Teresita. 5 lang tayo, di ba? Nagbilang kami. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Pero bakit parang may pang-anim? Bigla kong naramdaman ang panlalamig ng hangin. Tumingin ako sa aking likuran. Walang tao. Pero dama ko na parang may nakatayo sa mismong batok ko. Tumawa si Antonio. Ah, baka hangin lang yan. O imagination mo lang, Selena. Hindi umiimik si Selena. Nakatingin lang siya sa lupa. Parang ayaw tumingin kahit kanino. Lumipas ang ilang minuto. Wala namang kaming narinig. Tahimik lang. Hanggang sa naramdaman ko isang malamig na hininga sa mismong kaliwang tenga ko. Sabay, isang malinaw na bulong. Sumama ka na. Nanigas ang buo kong katawan. Parang tumas lahat ang dugo ko papunta sa aking ulo. Gusto kong sumigaw, pero nanuyo ang aking lalamunan. Hanggang sa nabitawan ko rin. Shit! May bumulong sa akin! Napatalon si Teresita. Nagsigawan silang lahat. Ano raw? Sino? Saan galing? Hawak ko pa ang tenga ko. Nanginginig ako. Hindi ko makakalimutan yung boses na yun. Parang hindi boses ng tao. Parang boses ng isang matandang babae. Pero basag-basag. At tila nasa loob ng tenga ko mismo. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya ng buo. Pero alam ko na yun ang kanyang ibig sabihin. Sumama ka na. Bigla akong napaiyak. Hindi ko na alam kung dahil ba sa takot o dahil sa lamig na dumapo sa aking katawan. Lumapit si Roberto sa akin upang ako'y yakapin. Pero bigla siyang napatras. Sino yung nasa likuran mo? Wala. Wala akong nakita. Pero nang tingnan nila ang aking likuran, lahat sila natigilan. May kamay sa balikat mo! Bulong ni Antonio. Pagtingin ko sa aking balikat, wala naman akong nakitang kamay. Pero may marka. 3 mahabang bakas ng kuko. Duguan. Nagkagulo kami. Tumakbo si Isagani papalayo. Si Teresita naman, umiiyak. Si Ruperto'y natulala. Naiwan lang si Selena. Nakatingin pa rin siya sa lupa. Ayaw niyang umalis. Sabi niya. Ikaw ang pinili niya. Ano? Sino? Tumayo si Selena. At sa unang pagkakataon, tumingin ng diretso sa akin. Maputla ang kanyang mukha. Matagal ka na niyang minamanmanan. Tuwing Hallows Eve, pumipili siya ng kaluluwa. At ikaw ngayon taon. Ano ka ba, Selena? Ano kalokohan yan? Tanong ko sa kanya. Hindi to kwento. Hindi to biro lang. Saad ni Selena. At bago pa ako makasagot, isang matinis na tinig ang aming narinig lahat. Parang iyak ng isang matandang babae. Naggalit na galit. Nagagalit sa aming lahat. At sa likod ng mga talahiban, may umahon. Isang nilalang na baluktot ang katawan. Kulay abo ang balat. At wala ni isang mata. Sa halip, puno-puno ng bibig ang mukha nito. Puro bunganga. Puro ngipin. Puro mga pagbulong. Isa lang ang narinig namin ng malinaw. Isa na lang. Tumakbo kami lahat. Hindi namin hintay ang sumunod. Humahabol ang mga bulong. Sa tenga. Sa aming isipan. Sa aming dibdib. Wala kaming masabi kundi, Diyos ko! Kinabukasan, wala na si Selena. Hindi rin kami makapag-usap ng masinsinan tungkol sa mga nangyari.
Pero tuwing October 31, naglalak na lang ako sa kwarto. Hindi na ako sumasama sa kanila. At sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa aking tenga, naririnig ko pa rin. Sumama ka na. Huwag kayo magpapaiwan sa dilim. May mga bulong na hindi mo dapat sagutin.